Kamusta naman kayo mga kabayan? Kamusta ang mahal na araw? Aba, ay linggo ng pagkabuhay ngayon. Ay di are, tayo magluluto ng karikit din eh. Tayo magkakarni naman ngayon. Oh, naman, nakapag ano naman nakapag ayuno naman at nakapangilin din. Itong mga nagdaang araw, hindi tayo nangain ng karne. At puro isda ang aking mga niluluto. Eh ngayon, syempre, meron mo ng mga pandiinan din ng mga mahal na araw. Tayo magkakaldreta ng kambing. Aboy, hindi naman lagi nakakapagluto na rin. Kaya pagka ako nagluluto, gusto ko rin ipakita sa inyo kahit marami-rami na rin akong luto na rin kalderetang kambing na ipinakita sa inyo. Pero sa mga hindi pa nakakapanood, garnihe ang aking sistema ng paglulutong kalderetang kambing. Ano yung tawagin natin kaldereta ni Sarboy? Yung huwag na natin tawag kalderetang Batangas. Baka naman marami na naman mag-alma. Bakit mag-aayarigan man ang aking sistema? Okay, meron naman nung kanya-kanya, di bagahaw, marami mga hinahanap DNA sa aking lutong aray. Basta rin lang ako ipanuorin ninyo at sabi ko sa inyo, subukan nyo din lutuin na rin garning sistema ng pagluluto ng kalderetang kambing. At nakaw, hindi ako mapapahiya sa inyo, napakasarap. Tayo nagsasangkot siya na ng ating bawang at sibuyas dun sa ating butter, margarine. Nilagay, pwede rin butter kung gusto ninyo. Asya, nilagyan natin ng toyo, mga 4 na kutsara. Ating pagsasangkot yan. At itaw, hindi pwede mawala, baka may magharap din yung ating oyster sauce, mga 3 kutsara yan, mga kabayan sa inyong napapanood na yan. Talagang mga sangkutsahin kayo hindi pwedeng mawala yung pinaglalagay. Nilagyan din natin ng silay. Yung siling yan, kung mapapansin nyo, makakala nyo yung kakarikit yan. Naku, napakanghang hunaon. Bila pinangunguhan ni Commander Mamili sa kanyang talim sa likod bahay. Siyempre, bukod doon naman sa silay, pinapamintahan pa rin natin. Iba pa rin yung bangaw at hanghang na ibinibigay nung paminta natin. Di yan how. Ating sinasangkot siya muna ng iyang papagayaan. At maya-maya ng karikit, ilalahok na rin natin yung ating karne ng kambing. Yan how. Lalagyan din natin ng Worcestershire sauce. Yan how. Mga 2 kutsara yan kung tutuusin. Mas mahal din pagka sobrang dami niyan ay din napakla pagka sobrang dami. Kaya pag nag-amoy kaldereta na ay siya, ayos na yaw. Ayan. Ngayon, sasahog na natin yung ating karne ng kambing na yan. Yan huy, na ibabad ko na ng karikit din sa toyo at oyster sauce. Kapag saka paminta. Ayan. Karikit lang dahil ayaw ko ma-overpower ng pagmamarinate yung ating karne. Dapat ang magiging lasa niyan mismo ay yung timpla ng ating kaldereta. Hindi ho yung na-overpower na nung pagkakapagbabad, talab na agad sa karne. Kung inyong mahahanag ang aking sinasabay, mga kabayan. Di ba gahaw? Dapat ang magiging lasa ng karne yan ay yung flavor ng kabuuan ng ating kalderetang kambing. Pag misay overbabad, sasabihin mga 24 hours, nakaw ay iba ho. Mas masarap po yung mismong nanunuot na lasa ay yung mismong flavor ng kaldereta. Yan ating kukulubin at ating pinalalambaut. At siyempre, bibisitahin natin, babalik-balik halu-halot. Baka naman magtutok ng ilalay, may wala pa tayong sinasabaw diyan. Kasi papapagkatasin din lang muna natin ng kanya. At ito nga, habang yan ay matigas pa ang karne, pinaglalagay na rin agad natin yung ating mga panimpla. At nang sa gano'y habang siya'y nalambot, di nanunuot ho yung lasa sa kaibuturan na yung ating karne ng kambing. Napakasarap naman hunin. Ay, tingnan nyo, baga para pwede na. Ay, huwag na itulaw. Tigas pa yan, mga kabayan. Ayan. Basta ito yung ating sistema ha. Baka marami na naman magka-almad. Bakit ganyan? Baka tawag to yung adobo. Hindi naman may mga livers. May mga ng mga pangpalasa ng lalay. Kaya lalagyan muna natin ng isang latang liver spread yan. Nagtira ng karikate. Siyempre, alam na. May nakukutib. Ayan, habang niluluto. Sarap din naman. May isang pandesal dun Talong katuloy yun. Makalahating kutsaritang liver spread na yan. Siyempre, haluin natin. Siyempre, mga kabayan, baka magtutong. Ang ilalim. Naku, hindi masarap yan pag kayo natutungan o nasunugan. Siya, papait. Dapat yan alagang-alaga din natin sa pagbabalik, pagkukulob. At hinahalu-halot ng sagay, talagang balanse yung lasa sa bawat piraso niyang karne. Nakaw, ating kulubay at ng lumambaut. Ngayon, kita nito yung sikreto ko. Hindi nang sikreto ngayon, kita nyo na, ay,
Ayan how. Yan ang napakasarap ho para sabihin ko sa inyong gamitin sa kaldereta. Kahit anong kalderetang niluluto ka, akin yung sinasamahan niyang queso de bola. Kaya pag mga panahon ng mga Pasko, bagong taon, ako talaga nabili ng sobra. At nang sagay the whole year round ay ako may magagamit. Yung bilis ay. Basta sa buong taon ay lagi ako may naka-stock sa frigider na ganyan queso de bola. Basta ako magkaldereta. Yan ang ginagamit ko, mga kabayan. Kita niyo kung gano'n lang karami yung aking yayari-yarin diyan. Yan ahoy sapat na para mapaalat natin yung ating kaldereta. Hindi ho tayo nag-a-assign. Kahit anong kalderetang niluluto ko, hindi ako naglalagay ng assign. At anong pampaalat ginagamit ko, hindi yung mga toyo at saka yung mga kesong yaan. Mas masarap at mas malinamnam, mga kabayan. Kita nyo yung daming yaan, sapat lang ho yan para mapaalat natin yung ating kalderetang kambing na yaa. Ito na yun naman. Hindi ako para ibibig. Karpit sa pahay. Kita nyo mga kabayan. Sabi ko sa inyo, ipurbahan ho ninyo aray. Sabi ko, hindi ako mapapahiya sa inyo. Subukan nyo rin garin yung sistema ng pagluluto ng kalderetang kambing. At duda ko'y marami din naman hong garin na talaga sistema. Dahil aray, masarap. Aray yung kambing na aray, kalderetang kambing na aray talagang pang luto ng mga taga Batangas. Hindi man ho lahat. Hindi basta aray yung aking sistema. Yung iba ay mga naghahanap ng mga bell pepper, mga patatas, mga carrots, mga tomato sauce, mga pineapple, at kung ano-ano pa. Ayun ho'y luto ng mga kapampangan niya tayo ng luto ng Maynila. Ay masarap din naman niya. Ako naman nakapagluto na rin ng ganyung sistema. Pero talaga ang nakasanayan ko. Yan how? Ating hinalaw, siyempre, nagkakatas ng kanya. Lalagyan natin ng ating paasim. Ang ginagamit ko yung ating pickle relish na yan, pipinong yan, na pinikel. Parang binuro. O isang kutsara lang ho, yung aking inilalagay na yan. Dalawang kutsarita yaon. Sapat na yan para do sa asim na hinahanap natin. Pag meron na tayo mga gayaan, nilalagyan ng mga tomatoes, mga pineapple, juice. Sapat na ho yan. Hindi ho masarap ang kaldereta pagka maasim. Kung naman, hindi naman yung paksiw ay. Pulaw, ba't hindi nang lumambot? Yan mga kabayan, nagkakatas na ng kanya, hindi pa ho natin sinasabawan niyo. Pero yan ho ilalagyan pa rin natin sa dahil hindi ho sapat yung natural na katas ng karne para mapalambot natin yan. Nanunot na ho ang lasa diyan. Kaya sabi ko, abang nalambot siya, di dyan na yung mga palasa natin, panimpla, di talab na talab sa laman ng lasa. Kaya mas masarap. Kaya yung puntong yan, nalagyan ko na ho ng tubig, hindi ko na lang pinakita sa inyo habang ating video. Nagdagan ko ng sabaw na yaan. At yan na malambot na kung tutusin, malapit sa katotohanan niyaan. Lalagyan natin ang palapot na yan, yung isang pirasong dinikdik natin yaon, sapat na yaon. At yan yung pinakasarsa niyan, magiging lahor niya, maya-maya may ilalapot pa yan, ay magre-reduce pa ho yan ng karike. Pero hindi na ho para mag-reduce ng sobra dahil mas masarap po ang kaldereta pag masarsa, malahor, dahil lahor pala, ang sarsa pala, ay ulam na. Nakakapaglaway, parang nakakinlaway na talsik na din sa akin pag-i-edit na aray. Yan ha mga kabayan, luto na yung ating kalderetang kambing at may pang-ulam na kami ngayong linggo ng pagkabuhay. Ayos. Salamat sa inyo panunod. Mabuhay tayo. God bless.